Mga kababayan, si Kamanong po muli. Nagbabalik po muli sa inyo mga katambay para po magkomento po. Samahan niyo po inyong lingkod. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Ito po mga tambay, ito po talagang kahanga-hanga po mga kababayan. Ito po kukomento natin. Hindi po katulad ng yung mga sumusunod po sa mga politiko. Yung naglilingkod po sa mga politiko, hindi po naglilingkod sa bayan kung sino po ang nagpapasweldo sa kanila, nagbibigay ng allowance nila, pati po pension nila pag sila ay nag-retired. Pilipino pa rin po ang nagbibigay ng pension. Lahat po sila, mga kabayan. Lahat, magmula po sa presidente, lahat ng sangay ng gobyerno na may nagtatrabahong Pilipino, ay Pilipino po ang nagpapasweldo. Hindi po ang Pangulo ng bansa. Kaya kahanga-hanga po ito mga katabay. Mas hinahangaan po ni Kamanong ang ganitong klaseng Pilipino. Ganito kong kababayan. Ganitong klase kong kababayan kaysa po sa mga general na hindi po natin nakitaan ng katulad nito. Ito pong pulis na ito ay mababa lang po ang ranggo mga katabay. Mababa po ang ranggo ni Sir. Hindi po katulad ng mga general mga kababayan na talagang nag-trader. Tinrader po ang sarili nating kababayan. Dati pang presidente, hindi pa nakakuha ng tamang proseso ng batas. Mga katambay, dahil po sa meron po silang sinusunod na politiko yata, mga kabayan. Kaya po na real talk po sila Nasuplak po sila. Suplak po sila dito kay Sir, mga katambay. Pakinggan po natin to kumakalat sa social media. At komentuhan po natin to si Sir. Ito po ang tunay na makabayan at tunay na naglilingkod sa taong bayan. Hindi katulad nung nakita natin mga general ngayon, yung mga napagkikita natin general. Mukhang iba po ang pinaglilingkuran nila. Hindi kaya sila naglilingkod sa pera kaya? Dahil sa binibigay ng mga politiko kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Pahinga po natin si Sir. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado, dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan, kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Diba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam nyo sa sarili nyo na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba, kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao,
Prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At huwag na huwag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Ayan mga tambay, sa panahon po kasi ngayon sir, marami pong general ngayon na pati po kaluluwa at dignidad, binebenta na po yata sa politiko. Dahil sa napakalaking pera yata na sinusuhol. Kaya wala na pong dignidad. Kaya po yung sinasabi nga po natin mga kabayan, hindi po lahat ng pulis, hindi po lahat ng sundalo sa ating bansa ay katulad po ng nakita natin na mga naghudas sa ating bansa, nagtrader sa ating bansa. Mga sinasabi nga ni Sir, mga kinupal, no? Kinukupal daw po ang mga Pilipino katulad ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kahit presidente ka pa, di ba? Ano sabi ng magiting na ating kababayang pulis? Hindi naman sila nagpapasweldo. Nagpapasweldo ay taong bayan. Di ba? Taong bayan. Pero ang mga general, saan po naglilingkod, mga kabayan? Pati po ang batas natin ay nilalagay po nila sa kanilang kamay, mga kabayan. Sumusunod lang dapat sila sa batas, pero yung batas po ay nasa kanilang kamay. Sila na po ang nasusunod kahit mali. Diba? Nagigets nyo ba ako? Huwag na huwag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, yan. Ayan, mga general. Ano kayo, robot? Wala kayong prinsipyo. Ayan, disusi. Kung kailan kayo patatakbuhin na mga boss nyo. Sino po ba boss? Ang sinasabi ni Sir, kahit presidente ka pa. Yung po ba ang boss nyo mga sir? Yari kayo ngayon. Ito pong kababayan natin na pulis ay hindi po ito takot mawalan trabaho. Basta yung kanyang prinsipyo at dignidad, hindi mawawala sa kanya. Hindi po katulad sa panahon ngayon, mga tambay. Kinakain nila ang prinsipyo nila at talagang yung dignidad nila, mga tambay, ay napalitan na po ng salapi yata, mga tambay. Kaya kaya po nilang humarap sa Pilipino, mga tambay, kahit po sila ay pinagsasalitaan ng kung ano-anong masasakit na salita. Kaya nilang tanggapin yan dahil sa napakarami na yata nilang naipon di umano. Isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Yan, ako po. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ayan, mga general. Napakasakit naman ang sinabi sa inyo ng inyong kasamahang pulis. Hindi lang kayo robot. Para pa kayong aso. Mga aso. Walang prinsipyo. Walang dignidad. Kung saan may pagkain, nahando ng aso. Aw, 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 aw. Aw! Aw! Aw, aw, aw! Ganon ang sinasabi ni Sir sa inyo, para kayong mga aso. Ganon ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Tama. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganon ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Sir, pero ang aso naman po, marunong naman po tumanaw ng utang na loob sa amo niya. Yan naman po ang katangian ng aso, mga kababayan. Doon sa kanyang mga pinaka-commander-in-chief ng aso niya, di ba?
yung mga naging commander-in-chief ng aso niya. Hindi po nagtitrader naman ang aso. Meron po katangiang maganda ang aso. Di ba? Ipaglalaban ka naman ng aso kung ikaw ay kanyang, commander-in-chief o amo. Talagang ipagtatanggol ka naman ng aso. Pero dito naman sa ang kukunin naman nating katangian ng aso na hindi naman maganda, kahit hindi niya amo, kakain siya. Di ba mga tambay? Putik na yan, anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Ayan. Di ba? Aso. Ayan. Gets nyo yung point ko? Oh, gets na gets, sir. Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis tayo hindi dahil lang sa pera. Tandaan niyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Anong kapalit nun? Prinsipyo mo. Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000. Tingnan niyo po, patrolman po pala ang rango ni sir. Patrolman, mababa po yon, patrolman. Ikumpara po natin kay General Torre at kay PNP Chief Marbil. Mga tama, malayo po sweldo nila, sir. Napakalaki na ng sweldo nila pero nasilaw pa rin yata sila sa pera. Yung sinasabi ni patrolman, mga kabayan, na para daw po mga aso, kung saan daw po may pagkain, may pakinabang, na doon sumusunod. Doon sumusunod daw po mga sir. Ganun po ba? Ganun po ba, sir? Para mga aso. Samantalang si patrolman, 29,000 pero hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang dignidad at prinsipyo at hindi po siya nagpakaaso, mga kababayan. Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Diba? Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Diba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, diba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba?
Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Yan. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Tama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Yan. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Tama. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Di ba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Di ba? O, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos, si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Yan, dapat magtrabaho ka rin. Ayan, mga katambay, na real talk po. Excuse me po. Na real talk po ang presidente po natin, mga katambay, at ang taong gobyerno lahat, real talk po sila. Sabog po sila sa ating patrolman. Pakasarap po ng mainit na tubig. Yan po, mga tambay, nadali po sila ni patrolman, mga tambay. 29,000 lang sinusweldo, pero makabayan, may prinsipyo, may dignidad. Pero yung sumusweldo po na mas malaki sa 29,000 ay hindi po kontento sa kanilang sinusweldo. Samantalang si patrolman kahanga-hanga, 29,000 ang kanyang sinusweldo, ipinagpalit ang kanyang malaking sweldo nung siya po ay nasa call center, mga kababayan. Pero dahil nga po gusto niya maging maayos ang Pilipinas, naglingkod po siya bilang pulis para po maging mapayapa. Ano po ang nangyari sa ating bansa ngayon? Naging mapayapa po ba? Lalo sa krimen, pati mga dayuhan ay napapatay na sa ating bansa. Lumaganap na naman po ang adiktos, droga, NPA, mga terorista sa ating bansa, at mga drug lord ay buhay na naman po nagsusupply ng napakaraming droga sa ating bansa. Yan po ba ang ginawa pong paglilingkod sa ating bansa ng swelduhan natin, taong bayan na nagpapasweldo, magbula sa commander-in-chief? Kaya po sabog na sabog po sila. Pinamukha po ng isang patrolman na sumusweldo ng 29,000 sa sumusweldo po ng mahigit sa 29,000. Napakalalaki po ng sweldo. Milyon-milyon po ang inaabot niyan. Tamay, daan-daan libo po ang sweldo ng mga yan. Paano pa yung mga bakasyon? Allowances ng mga yan. May mga bonuses pa yan, mga kababayan. Di ba? May mga travel pan pa yan. Ganyan po katitindi. Pero saan po nagsiservisyo? Sa Pangulo. Kahit mali. Dahil nakita po ni patrolman ang pagkakaiba po ng isang tunay na leader, mga kabayan, na lingkod bayan, sa Pilipino naglilingkod. Nakita po kasi ni patrolman ang mga kapulisan, mga general, ang taong gobyerno nasa matataas na posisyon, lalo ang Pangulo, hindi po sa Pilipino naglilingkod. Saan po? Sa banyaga, sa mga dayuhan, sa puti. Sa puti po naglilingkod, mga tambay. Bakit ko nasabi? Mas kinatigan po nila ang jurisdiction po ng puti. Ang jurisdiction po ng puti. Hindi po ang jurisdiction ng Pilipinas. Kaya po meron po tayong papresidente at mga kapulisan ng mga general pang matatawag
na managtaksil sa bayan, mga tambay, ni hindi man lang pinaglaban ang ating soberenya. Napakadali po nilang isinuko ang ating soberenya sa banyaga, mga kabayan. At isa pong dating presidente pa, ni hindi man lang po nakakuha ng tamang proseso ng batas, tamang proseso ng judicial, hukuman, nagpaka-judicial po ang tinatawag nating Department of Justice. Department of Justice na po ang gumawa lahat. Lahat ng trabaho ng isang judicial, Department of Justice na po ang gumawa. Ang Department of Justice po ay kontrolado po at hawak po ng executive, ng presidente. Under po niya lahat yan. Ang DOJ, DILG, NBI, PNP, di ba? DILG. Lahat po under po. Hindi po kailanman magiging under na executive ang legislative at ang judicial. Pero sa panahon ngayon, nakokontrol na po lahat, mga kabayan. Isa na lang po yata ang natitira sa ating bansa. Isa na lang po. Wag na wag po naman sanang makontrol ng sinasabi ni Patrolman na hindi magandang ginagawa ng Pangulo. Dahil nakita ni Patrolman nakita niya po ni Sir, yung nangyari po sa atin ng 3 taong paglilingkod ng Pangulo. Nakita niya po yung pagbabago Nakita rin po niya na talamak ang korupsyon sa loob ng 3 taon. Ganon din po, talamak po ang ginawang pamumulitika. At nakita ni Patrolman na walang nabago sa ating bansa, lumala pa. Malaki na nabago nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nung naupo po ang Pangulong Marcos, nakita po ni Patrolman ang pagbabago po, ang pagkakaiba ng paglilingkod, mga tambay, mga kabayan. Kung ako nga kay Patrolman, kung ako kay Patrolman, dapat ang tutukan nyo yung issue ng droga. Yung issue ng droga ng First Family, mga tambay. Kaya lang, alam naman po natin sa institusyon ng kapulisan, follow the leader, mga tambay. Sumusunod po sa mga matataas. Yan po ang problema. Kaya hindi rin maimbestigahan pala ni Patrolman. Dahil po, wala na mga dignidad at prinsipyo ang mga general natin ngayon, mga tambay. Kaya sabog na sabog po sila kay Patrolman. Ipinamukha lang ni Patrolman sa mga general, sa mga korap, at mga nagtatrabaho sa politiko, katulad sa Pangulo na sunod-sunuran. Ano sabi ni Patrolman? Dapat nasa gitna lang tayo. Sa gitna, wala tayong kinikilingan. Hindi po katulad na nakikita natin ngayon ang mga kapulisan. Mga kababayan, ibang klase. Ibang klase. Kahit mali, alam naman po ng kapulisan, hindi naman po lahat ng pulis ay bobo sa batas. Alam po ng kapulisan kung paano po ang ginawa nilang pagkuha at pagkidnap sa presidente, sa dating presidente. Alam din po ng mga kapulisan, lalo si Patrolman, na dapat pong dalin muna sa judicial ang dating Pangulo, sa korte, sa hukuman, ang dating Pangulo, sa piskal. Hindi po nangyari yan. Saan po dinala? Saan po? Sa Villamor Air Base. Sa Villamor Air Base, doon po dinala sa judicial system na pinatatakbo po ni General Torre. Doon po dinala at diniretso na po, isinakay sa eroplano. Ganun po katindi, mga kabayan. Kaya po dito, mga kabayan, kahanga-hanga po ang ginawa po ni Patrolman. Saludo po tayo. Saludo po si Kamanong sa prinsipyo at dignidad ni Patrolman, mga tambay. Siya po ay isang tunay na bagong bayani po ng ating bansa. Hindi po siya takot sibakin at mawalan ng trabaho dahil ang katwiran niya at ang kanyang prinsipyo. Siya po ay nagtrabaho bilang PNP, bilang lingkod bayan, bilang pulis, ay para po sa kapayapaan ng ating bansa. Hindi po sa proteksyonan ang mga politiko, lalo-lalo na ang kanilang ginagawang mga mali. Hindi po siya nagtrabaho dyan. Kaya po siya, kahit po sinasabi niyang naliliitan siya sa sweldo na 29,000, dahil buhay niya ang kapalit doon sa 29,000, kung siya ay mapapahamak, okay lang po sa kanya basta nasa kanyang sarili at hindi nawawala sa kanyang pagkatao ang kanyang prinsipyo at kanyang dignidad. Ganyan po ang tunay na pulis.
hindi nasisilaw sa pera at hindi ipinagbibili ang prinsipyo at dignidad sa mga politiko. Mga kababayan, kahanga-hanga ka po, sir. Bilib na bilib po si Kamanong sa inyo, sir. Sana marami pong kating kasundaluhan at kapulisan na hindi nasisilaw sa salapi, mga kababayan. Kahit anong paninilaw at kahit anong suhol, wag po sanang, wag po sana natin makita ang nakikita natin ngayon sa mga general. Napakasarap pong tularan. Kaya nga po hamon ni Sir Coronel, kini Sir Patrolman, sabi ni Patrolman, ganyan ang hinahamon niya ang ating mga kapulisan. Meron pa ba kayong mga dignidad at prinsipyo? Yan ang napakagandang tanong sa kanila, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan. At siyempre po, bago po tayo magtapos, pasalamatan muna po natin si Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid and DDS sa Berlin, Germany, Jake Yahut ng 4531 at Jasmine Channel. Salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob. Shoutout po. At shoutout na rin po kay Chona Banks ng 1077 na Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Cole Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. At Sir Manny, Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 8928 ng Korea. Lopez Evina ng Saitama, Japan. Librado Reyes 8529 ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos. Thank you po at shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo at maiingatan nawa po. At syempre po, shoutout na rin po sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa ating bansa. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mabuhay po at shoutout po at maingatan, mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa panalangin na ang kalusugan at pag-ingatan po at lalo-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. At sana po loobin na siya po ay makabalik sa ating bansa dahil lang ginawa po sa kanyang pagtitrador ng ating pamahalaan ng bagoong na Pilipinas ay dapat po itong magkaroon po ng katarungan. Mga kabayan, ang ginawang pagtitrador ng ating mga kapulisan, lalong-lalo ang nagtatrabaho po sa ating gobyerno. Kauna-unahan na po ang Pangulo na swelduhan po ng taong bayan pero nagtrador sa bayan, mga kabayan. Thank you po. Ingatan nawa po, mga kabayan. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.